Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang mga puno'y sumasayad sa langit at ang mga ilog ay may dalang bulong ng lihim, naninirahan ang isang matalinong nilalang, si Pilandok. Hindi siya karaniwang hayop. Siya'y tagapagtanggol ng kagubatan. Maliit man ang kanyang anyo, ang kanyang talino ay higit pa sa lakas ng tao. At nang dumating ang mga nagbabalak na putulin ang mga puno, hinarang niya sila. Nagalit ang pinuno ng bayan, si Dato Usman. Hindi raw siya papayag na hadlangan ng isang hayop ang kanyang kagustuhan. Kaya't ipinatawag niya ang kanyang mandirigma at iniutos na hulihin si Pilandok. Unang ipinadala ang isang kawal, malakas at puno ng tiwala sa sarili. Naglakad ito sa pusod ng kagubatan at natagpuan si Pilandok na tahimik na nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ngumiti si Pilandok at itinuro ang isang mahabang nakapulupot sa lupa. Sinabi niyang iyon daw ang maharlikang pamigkis na ipinagkatiwala sa kanya. Agad na inabot ng kawal ang tila pamigkis, ngunit biglang gumalaw ito. Isa pala itong higanteng ahas. Sumalakay ang ahas at tuluyang bumagsak ang kawal. Nang mabalita nito ng dato, lalo siyang nagalit. Ipinadala niya ang isa pang kawal, mas mabagsik kaysa sa una. Sa loob ng kagubatan, muli nilang natagpuan si Pilandok. Sa puno sa kanyang likuran, nakasabit ang isang bilog na bagay na mabigat at tila mahalaga. Ipinahayag ni Pilandok na iyon daw ang gong ng dato at maaari lamang patunugin gamit ang espesyal na pamalo na nasa kanyang kamay. Sabik na sabik ang kawal at kinuha ang pamalo. Buong lakas niyang hinampas ang nakasabit na bilog. Ngunit hindi pala iyon gong, kundi isang dambuhalang pukyutan. Bumuka ang pugad at lumabas ang libu-libong bubuyog. Dumagsa ang mga ito, nagliparan sa paligid at kinagat ang mga kawal hanggang sila'y nagtakbuhan palayo, sugatan at takot na takot. 2 ulit ng bigo ang mga tao ng dato. Doon niya napagtanto. Walang sinumang mandirigma ang makakadaig sa talino ni Pilandok. Ang kagubatan ay hindi kailanman magpapasupil sa kasakiman. At mula noon, nanatiling bantay ng kagubatan si Pilandok. Ang kanyang alamat ay nagsisilbing paalala na hindi lakas ang tunay na sandata, kundi karunungan at tapang na ipagtanggol ang kalikasan. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na sa bawat ugong ng bubuyog, sa bawat simoy ng hangin sa gubat, naroroon pa rin si Pilandok, mapanlikha, mapagmatyag, at laging handang magtanggol.